Mga buhing santos, welcome sa tuwa karon nga tulumanon agatong pagisgutan karon. The final sign before Christ's second coming. Unsa gyud ang pinaka-final nga sign o timailhan sa dili pa ang aktual nga makita sa katawhan nga si Kristo mobalik gayud niining kalibutan. Unsa ang final nga sign o timailan? Now nining higayuna karon atong paghisgutan niini atol sa atong pagsaulog sa Palm Sunday kun triumphant entry of Jesus to sa Jerusalem, sa iyang madaugon nga pagsulod sa Jerusalem. Now, niini karon sa first coming, nasayod kita nga ang tumong sa unang anhin ni Jesus sa kalibutan, mong pagtukod sa iyang gingharian. So, kining pagtukod sa iyang gingharian, that's the fulfillment sa Daniel chapter 2, verse 44, nga ang Diyos magatukod gayod sa iyang gingharian. O diyan atuman ka na, that's Matthew 16, verse 18 to 19. Pero ang pangutana, hingpit ba nga natuman? Wala. So, ano sa ba ang hingpit nga katumanan niini? May tabo ka na niining ikaduha nga pagbalik ni Jesus. The fulfillment, the fullness sa paghari sa Dios nining kalibutan on His second coming. So, niining higayuna karon, hisgutan ta ang what, why, when, where, and how. Now, niining puntuha, kining pagbalik sa Dios, what, unsa ba, His second coming. Niini karon, nasayran ug unsa bay tumong sa ikaduha niyang pagbalik, mao gyud kana nga mahingpit na gayud ang iyang paghari niining kalibutan. That's the very purpose o kining kalibutan mao ang sentro sa iyang multi-universal kingdom. So unsa bay senaryo niini? Ang senaryo niini mao nga una niyang pagabanhawon ang mga santos. Diya sa Revelation chapter 20 verse 1 verse 4 to 5. Unang pagabanhawon ang mga santos. Unya nini tanan ang pangutana, kita nga mga buhi unsa bay porma sa atong lawas. So samtang ang mga santos nga pagabanhawon ni Kristo may sama kini sa mga anghel. So mahitabo na niini nga ang ilang mga lawas glorified body unya nining higayuna sama sa lawas ni Kristo. They can penetrate anywhere they go. Unya niya kini sa Mateo 22 bersikulo 30. Kay kung banhawon ang mga patay, may sama sila sa mga anghel sa langit o wala na ipagminyo ay kanila. So, nining higayon na may sama sila sa mga anghel. Now, si Kristo makapenetrate siya, bisag sirado ka na, din makapenetrate siya, makalusot siya, ingon niya na ang mga santos nga mabanhaw. Nga mubakod kini, gikan sa yuta, Ezekiel 37, paragraph 1, verse 1 to 14. Unya sa 1 Korinto 15, versikulo 1 ngadto sa 58. Now, settled na nga ang mga santos nga mabanhaw, mao na kini ang muuban sa hingpit nga paghari sa Dios niining kalibutan. Nan karon ang mga buhi kita nga mga buhi unsa may porma sa atong lawas. So niya gi-explikar mismo sa Catechism for Filipino Catholics, paragraph 2048. Unsay gipadayag niini
kini nga tuwa nga lawas unsay porma niini nagkanayon. The transformation, in other words, ang ato nga lawas pinasikat sa 1 Corinto chapter 15 verse 42 to 44 nga kini nga to ang lawas mausab kini. So ang pangutana kining gipadayag sa 1 Corinto 15:42 ngadto sa 44 nga transformation kausaban sa tong lawas. Ang pangutana, nagpasabot ba nga kung mausab ang atong lawas gikan ining material body mamahimo kining immaterial body? Nagpasabot ba nga mahimo kining spiritual body nga lahi na dili na mao ning lawasa glorified body? Dili na maubag gihapong lawasa? Yes. So niya sa paragraph 2048 giingon, the transformation from natural to spiritual body does not mean from material to immaterial. So la magpasabot nga kining lawasa nga material mamahimo ka ng immaterial kundi the same body mo gihapon. Spiritual here rather means that in the risen life. So unsa may risen life? Kita kon naanay magkasala na tag mortal sins, wala na ta maminaw sa divine plan, divine will, divine laws. Sa mata sa Dios patay na kita. Agat tong kalagnon kahintang patay na. Mateo 8:22 pasagdi mga patay nga maglubong sa mga minatay. So kining giingon diri nga gitawag og mao kini ang giingon, the risen life sa tupa nabanhaw kay kadto bitaw prodigal son sa diyang giihawan sa amahan nasina ang usa ka buutan nga anak ngano wa ko ihawi kana inong badlungon nga igsuon nga gastarol o prodigal son giihawan nimo ug ingnan sa amahan patay siya kaniadto ug karon nabanhaw. So diha nagpasabot nga ang ato diyang kinabuhi kung sa unang panahon ang Pilipinas mukhang pira sa matag piniliay. Dili mubutar kung way kwarta nga madawat. Patay kita atubangan ni Kristo. We are dead. Busa, ang gikinahanglan mabanhaw kita sa Dios. Ang timailhan nga kita nabanhaw mauna nga tinuod na kitang Kristiyanos. Tinuod na kita nga sumusunod ni Kristo. Mao kana ang risen life na banhaw nga kinabuhi. In other words, bagong buhay, new life. Mao kana. So mao di ay kini ang gipasabot nga mabanhaw agatong kinabuhi. Renewal, that's total transformation. O mao kini ang giingon, the Holy Spirit dominates bodily existence in the place of all the negative, death-dealing forces that operate within our earthly time and space. So kini ang pagkabanhaw sa atong kinabuhi. Kini ang pagkabanhaw sa nasod nga Pilipinas. Kini ang pagkabanhaw sa kalibutan. Ang banhawon nato nga mga buhi mao ang pagbanhaw sa napapas nga paraiso, meaning paradise restored. Ang banhawon mao ang pagtuman, pagbalik sa kinatibuk-an nga divine plan, divine will, and divine laws. Mao din na ang pagkabanhaw. This is the new heaven and new earth, ang kalibutan nga patay atubangan sa Dios. Mabag-o kini, total transformation ang kinatibuk-an nga sistema ni ining kalibutan totally changed, and this is resurrection. This is the new heaven. This is the new earth. Bagong langit, bagong yuta. This is Revelation 21 verse 1 to 8. Mao kana ang pagkabanhaw. Now mao kini ang dugukan sa new world. Bagong kalibutan, pagkabanhaw nining kalibutan. That's the poem. Isaiah 65 verse 17 to 25. Mo na nga
mayabot gayon ang 3 days darkness. As if ka kining kalibutan gilubong sud sa tulo ka adlaw. Mabanhaw kini. Mabanhaw kini after 3 days. Una matod pa ni Dr. Rene Joseph Buleser, sa diha nga he was the resource speaker way back January 26, no? 2022. Nining higayuna siya mi padayan nga kining 3 days darkness niya na speaker pagid siya sa Metro Center. Iya gyud nga padayan nga kining 3 days darkness kombinasyon kini sa panghitabo nga pagbuto sa mga nuclear, pagbuto sa mga armas, mga gubat. Dungan na kini. Dungan na. So, nining tanan nga mga panghitabo nga nagtirador na ang mga armament sa USA, sa Israel, sa Iran, o diya ang kining imagine ang mga kanasuran human nga miatake ang Iran ug ang Israel against Iran, no? Miatake ang USA ug ang Israel against Iran. Ang nahitabo, ang France, ang Britain ug uban pang mga nasod nga kaabig sa USA gikondem ang Iran nga ang Iran maumay giatake. Only tulura ka nasod maoy wala mo kondenar sa Iran kundili mipadayag nga ang Iran wala mo attack. It was Russia, China o usa ka nasod. Tulo kini. Naon sabay mahitabo niini. Kung mo dako mulipang kining maong gubat, labing siguro nga ang Russia ug ang China posible gyud nga diha kini sa Iran. Unya, although kini mga Muslim countries, Saudi Arabia, Kuwait ug uban pang mga silingan nga mga Muslim countries na diha ang mga US bases, kaysa may nasayod, blood is thicker than water. Ug nasayod kita nga kining mga Muslim, mga kaliwat kini ni Ismail. O kini si Ismail, mao'y unang anak ni Abraham. So, niining higayuna, kini si Isaac, ikaduhang anak, unya mga kaliwat niini, ngadto na ni Jacob, so mga Israelites. Ug mao kini, nga dunay, although mga igsuon ra ni sila, mga igaagaw ra ni. Kining Israel o Iran, mga Muslim, mga igaagaw ra kini. So nagaunay kini. Ug ngano ba nga nagaunay man kini sila? Ngano ba? Una ngano man usab nga nagpabilo nining tanan, always transit ang USA. Ngano man usab? Ang Estados Unidos, unya kung atong i-trace up ang ilang genealogy niini, nasayod kita nga human sa lunop sa kalibutan, the 10th generation, si Lolo Noe. Nitong higuli na gilunop ni Jesus o gilunop sa Dios sa Amahan, gumikan kay wala na mo ilang katawhan sa Dios nga Amahan. Ug busa usa lang ka pamilya ang naluwas. Ug sa tulo ka mga anak, ang kaliwat ni Ham naa sa Africa. Ang mga kaliwat ni Lolo Sim diya sa Asia, it's 4.6 billion people. 60% of the 8.3 billion world population, mga kaliwat ni Lolo Sim niya sa Asia. Una, kini karon nga mga kaliwat ni Japet, mao kini ang naa sa North America, South America, Europe, o sa Oceania, dominated by the English-speaking people. So, in other words, kini karon nga USA, mga kaliwat gini sila ni Japet. Unya kini karon nga kining Israel is in Asia, mga kaliwat ni Lolo Sid. Ang Iran nga niya sa Asia,
mga kaliwat ni lulusit. In other words, kini karon si lulusit, Ham ug Japet, mga anak ni Lolo Noe. Now, nining puntuha karon, gikan ni lulusit, of course, nanganak kini, downward na kana, ikanapulo ka generation si Lolo Noe, ika-14 ka generation si Lolo Eber. Unya, gikan ni Lolo Eber, dunay duha ka anak nga si Joktan, Lolo Joktan, o si Iyo Pilig. Si Iyo Pilig, downward na kana ni Abraham. So kini si Abraham, dunay duha ka anak. Una mao si Ismael. Sumao na ang ginikanan sa mga Muslim. Unya, ikaduhang anak si mao na kini si Isaak nga gisaad gyud sa Dios. Mao na kini ang mga Christians. Pero apil na niini ang mga Judaism. So, kini karon nga Israelita o kining mga Muslim nga naa sa Iran, mga igagaw ra kini, mga kaliwat. Unya, kini sad nga mga American sa USA, mga kaliwat gihapon kini ni Lolo Noe. So ngano bang nagkalandrakas man ni sila? It's because they are all anti-Christ. Wala sila muila ni Kristo. Wala sila muila. Mao na ilabing subo. O gana ba kana sa balaang kasulatan unsa efekto? Yes. Na kana sa 2 Tesalonica chapter 2 verse 2. No? Chapter 2 verse 10 to 12. Unsa giingon sa 2 Tesalonica chapter 2 verse 10 to 12. Nga kuno galing dili gani maminaw, then go, padayon kamo. Buhian kamo sa Dios. So niya kana sa 2 Tesalonica chapter 2 verse 10 to 12. Unsay giingon niini? Niya ang gidayag. Gamito niya ang tanang pamaagi aron malimbungan ang mga laglagunon. So mahitabo malimbungan ang mga laglagunon. Nganong laglagunon man? Unsay hinungdan? Nganong malaglag? Unsa may hinungdan laglag? It refers to death. Mauna nga magkabungkag yun. Malaglag nining kalibutan. Nganong laglagon man? Pagalaglagon sila, kay wala man nila dawata ug higugmaa ang kamatuoran. In other words, malaglag gayod ngano kay wala man dawata ang kamatuoran. Pangutana, si Kristo kinsa ba? Christ is the way, the truth, and the life. John chapter 14 verse 6, siya ang kamatuoran, siya ang dalan, siya ang kinabuhi. Nang karon ang Israel, wa ba di ay mudawat ni Kristo? Dili bang Israel mao man ang chosen nation? Dili ba mao man ay gipili sa Dios? Yes, definitely. But in the Old Testament. Sa diha na nga ang mga kanasuran sa kalibutan, wala na mo ilana sa Dios. Muna gipili sa Dios ang Israel to prove that there really is the existence of the true God. Muna the purpose of Israel, gipili ang Israel to prove that there is God. Ug mao na nga si propeta Elias. Si propeta Elias nagigsangka sa mga propeta sa mga false gods. Bidaog si propeta Elias dito sa Mount Carmel diya sa Israel. So nining higayuna karon nahitabo mao na nga gipili sa Dios ang Israel. Apan unsa nahitabo mibalitok ang Israel? Ug niya kini sa libro sa Deuteronomy nga kung kamo dili gyud maminaw sa Dios, mahitabo nga magkatibulaan gyud mo. You will be dispersed. Na kana sa libro sa Deuteronomy nga gitagna nga they will be dispersed. Deuteronomy chapter 28 verse 20. Giingon sa mga sangputanan sa pagkamasupilon. Naanadaan.
unsay dangatan sa Israel sa ilang pagsupel sa Dios, despite the fact nga gipakitaan sila sa milagro, ang mihubas ang dagat gikan sa Egypt, mitabuk sila ngadto sa Israel, labi ang kadaghan ang mga milagro, pero misupil gyapon. So niya kana sa Deuteronomy chapter 28 verse 15 to hilabihan kataas kining maong mga pasidaan. Verse 15, chapter 28 verse 15 kini ngadto na sa verse 68. Grabe. So unsabay pinakaunod ni ini diya ang gipadayag diya sa versikulo 20 diri sa Deuteronomy chapter 28 verse 20. Pamtangan kamo sa Ginoo og mga tunglo, kaguliyang ug kapakyasan sa tanan ninyong paningkamot hangtod mga matay kamo og sa kalit mahanaw tungod sa dautan ninyong mga buhat ug sa pagsalikway ninyo kaniya. Nining higayuna, they will be dispersed. Unya di apagayud sa bersikulo 25. Mao kini ha. Itugyan kamo sa Ginoo ngadto sa inyong mga kaaway. Maghiusa kamo pagsulong kanila apan managan kamo nga magkatibulaag ang tanang gingarian sa kalibutan malisang sa inyong dangatan. So, gidayag na nga kining maong Israelita nga nasod, nga diha na unta sila nasod, diha sa Kanaan, yuta sa Kanaan. Ninigigayuna karon misupil man gihapon. So, final, they will be dispersed. Natuman yun, dispersed. So, gikan sa pila katoy before Christ dispersed. Nabalik lang kini sa 1948. Imagine, it is some of more than 2,000 years, mga 2,600 years. Nawa ang Israel. Natuman kining Deuteronomy chapter 28 verse 20-25. Natuman ka na. Dispersed. Busa ang 12 tribes of Jacob nga mao'y Israelita, ang napulo niya na ka mga tribo hain man wa bas Pilipinas. Dispersed ka na. So anonymous. Naay mystery niya na. Research ato nang idayag sa sunod po. So duhara mo nag-ipon kang Benjamin o kang Huda. So mo nang ang Huda tulo ka terminolohiya niya na Israelite, Hebrew, Israelite o Jews, mga Hudiyo. Pangutana, kini silang tulo parihas ba? Dili. So unang termino aron makuha nato kining tanan. Because what is happening now in USA, Iran, and Israel is biblical na. Gituyo na sa Dios para makapamalandong ta sa history until nga mapugustag pagpangandam nga mubalik na si Kristo nining kalibutan. That's the final sign sa iyang pagbalik. Mao nga kini karong mutawag tag Hebrew. Ang Hebrew gikan kana ni Lolo Eber. Si Lolo Eber mo'y ika-14 nga generation gikan ni Lolo Adam. Tahod biya tag Lolo ha? Watay batasan. Muditsol tag Adam. Tahod ta. So, kini karon si Lolo Eber, dunay duha ka anak. Si Iyo Pilig ug si Lolo Juktan. So si Iyo Pilig diya sa spiritual side. So downward na downward niya si Abraham. So kana si Abraham, unang anak mao si Ismail. So mao nay punuan sa mga Muslim. Mao na sa mga Muslim nga 2 billion people gikan na ni Ismail. Apilya na ang Iran. So ang Iran Persia kana kaniadto. So karon ang ikaduhang anak ni Abraham mao na si Isaac. So downward na kana sa mga Israelita. Pero ang mga Israelita gitawag silang Judaism. Ngano ba? So timan niya Hebrew na sila aron makuha gyud nato. Kanang
Hebrew sama na sa Pilipinas. Okay? So kini karon nga mga Israelita isama kana aron makuha nato parang Visayas, mga Bisaya. Mga Bisaya. Unya, gumikan lagi kay kanang napulo ka mga tribo napapasman kay natuman kining Deuteronomy chapter 28 verse 20-25. You will be dispersed. Kay misupil man mo. Atuman ka na. Busa, ang nahibilin lang ni ini, mao ang liwat ni Judah. O kang binamenso natapo na sila. So niyantong mga higayuna, ang kaliwat ni Judah, mao na basihan sa Judaism. So ang religion nga Judaism, Jews, mga Hudiyo. So kanang Hudiyo sama sa mga Bohol. So ang Israelita, Visayas, ang Bohol, mao ni mga Hudiyo. Sa ito pa, ang mga Hudiyo mao ang usa sa 12 ka mga tribo ni Jacob, sa kaliwat ni Jacob kon Israel. So it's only 1/12 no sa tibuok Israel. So usara na sa 12 ka tribo. Pero mao na nagdominar. Ug mao na karon nga nahibalik na diha mismo sa Israel. Pero gitawag nag Israel ngano man kay mga kaliwat man sila ni Jacob kon Israel, although 1/12 na sila. So napulo mao ni pangitaon kun asa. What's the role of the Philippines? So mao kana ang dagan. Now, karon ang nahitabo ngano ba nga antichrist man ang Israel kon ang Judah nining higayuna? It's because wala sila mutuo ni Kristo. In fact, dunay mga reasons nganong gipapatay nila si Kristo. Number 1, dili sila mutuo nga si Kristo Dios. Ug busa dakong pagpasipala nila nga ang kuno ni Kristo nga Dios. Unya, ikaduhang reason nga sa adlawng Sabado wala mo honor si Jesus sa ilang ceremonial law sa Judaism, din gisunod sa mga Sabadista nga mo pay respect sa adlawng igpapahulay, ceremonial law. Apan nining higayuna, it's not the way. Ngano kay si Kristo Dios ug iyang giusab ang tanan. And He is the way. Ug niining tanan gakasinabot ang Judaism uban sa Roman Empire nga patyon si Jesus. Mao na nga gikan niini sa diyang gitukod ni Jesus ang iyang gingharian, wala kana dawata sa Israel. Wala dawata. Ug tungod niya na kay wala man dawata, in fact gipapatay si Jesus. Busa unsa bay desisyon ni Kristo kay wala man gyud nila dawata. Mao na niini nga may decide si Jesus nga He has to transfer the seat of the kingdom of God. Iya kana nga gibalhin. Og niining higayuna unsa bay nahitabo, ha? Iya kana nga gibalhin. He decided to transfer the seat of the kingdom. Og niining higayuna gibalhin kana ngadto sa nasod nga mamunga. Og mao ang nasod sa Roma. So niya sa Mateo 21 bersikulo 43, og midugang pagsulti si Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayo nga bunga. So gi-withdraw ang blessings from Israel, from Jerusalem. Now, sa triumphant entry of Jesus sa Jerusalem, although triumphant si Jesus, nakasuod siya to prove na siya supposedly mo'y hari sa mga Hudiyo because Christ is a Jew.
So si Jesus ika-77 nga generation gikan ni Lolo Adam, 77th generation. Inre, the king of the Jews. Pero nahitabo nga after niya na wala mangyud midaog mangyud ang Judaism, ang religion nga Judaism. Busa hangtod karon ang relihiyon nga Judaism nagpaabot pa sa first coming. Wa sila motuo ni Kristo nga mao'y Bisaya, mao nga ilang ipapatay. So anti-Christ ang Israel. Nan karon kining Iran, Muslim countries, midawat ba sila ni Kristo as God? No. Wala sila mudawat. Ang ilang pagtanaw lang ni Kristo is a mere prophet. And therefore, they do not acknowledge Christ as God. Therefore, anti-Christ. Nan karon, kining Amerika, Estados Unidos, 1802, gideklarar ang religious freedom to which it encourages sa nagkadaiyang nga mga Protestant religions nga ilang gitukod ang ilang nagkadaiyang reliyon sa tibuok kalibutan. Munang may kailap kini. Now, kining Protestantism, although founded in Germany, pinagi ni Martin Luther 1517, apan didto mikaylap sa Estados Unidos through the secularism, church and state separation. So ninintanan niya butag 49,000 ka mga Protestant religions all attacking against the Christ-founded church. Pangutana, kining Protestantism anti-Christ? Yes, it's anti-Christ. Sa 1 Juan chapter 2 verse 18 to 29, ang moribilde, morivolt, batok sa gingarian sa Dios, anti-Christ. Anti-Christ. Ug busa, balik kita sa 2 Tesalonica chapter 2 verse 10 to 11 unsa may desisyon sa Dios. Nagaingon, pagalaglagon sila kay wala man nila dawata ug higugmaa ang kamatuoran. And Christ is God. God the Father declares Christ as God. Naa sa Hebrew chapter 1 verse 8. Si Kristo mismo may padayag nga siya Dios. Read Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Sa diha nga siya gitintal ni Satanas. Siya may paila nga siya Dios. Hilabihan kadaghan ang mga biblical basis, around 100 biblical proof. Mga apostolic proof, daghan pang mga ebidensya nga si Kristo Dios. Mao na nga ang iglesia ni Kristo pahuway. Nining puntuha karon, mao kana ang pagpadayag nga wala nila dawata. Wala dawata sa Israel si Kristo. Wala dawata sa Muslim countries, Iran, wala dawata si Kristo. Wala dawata sa Estados Unidos because they preach different Jesus. O nga kana sa warning sa 2 Corinto 11 versikulo 4. They are evangelizing different Jesus. Ugon sa ba kining different Jesus? Lahi nga Jesus? Ang Jesus nga ilang giwali, Jesus without Holy Trinity. Ang giwali sa Protestantism, Jesus without Mother Mary. Kaya ilang gikasilagan ang mahal na Birhen. Ang giwali sa Protestantism nga Jesus without Saint Joseph. Kaya gikasilagan nila ang mga santos. Ang giwali sa Protestantism is Jesus without saints. Ngano? Kay wrong nilang pagsabot. Distorted understanding sa mga santos. Gikasilagan ang mga santos. Ang giwali sa Protestantism is Jesus without divine justice. Ngano? Kay wala sila motuo nga dunay divine justice
and that divine justice includes the temporary fire for perfection, purification, 1 Corinto 3:15, and that is called in Spanish terminology purgatorio. With all the biblical basis, those Maccabeo chapter 12 verse 43 to 46. 1 Corinto 3 versikulo 15, and all biblical basis. So ang giwalay sa Protestantism is Jesus without sanctifying grace, without 7 sacraments. Ang giwalay sa Protestantism is Jesus without Holy Eucharist. Jesus without niini karong 7 gifts of the Holy Spirit. Niining tanan. Ang giwalay sa Protestantism is Jesus without the church. Mao kana og niining tanan. Sa warning sa Mateo City versikulo 21 ngadto sa 23. Kamong tanan nga nagwali nagsangpit kanako, moingon ako, wala ako makaila kaninyo. Bisan pa og naghingilin mo sa mga yawa. Bisan pa naghimo og mga milagro. Bisan pa nag-ayo mo sa mga masakiton. Ngano? Ang inyo nagwali mo different Jesus. Nganong different Jesus? Because you withdraw from the Christ-founded church. And this Christ-founded church is the mystical body of Christ. This is the church that Christ has founded. This is the kingdom of God. Mga nonsense, useless ang inyong mga efforts. Ug mao kanang giingon sa Acts chapter 7 verse 48. Buhat sa mga apostoles chapter 17 verse 24, naa sa Salmo chapter 1 to 7 verse 1, and declared by prophet Jeremiah chapter 17 verse 5. Useless ang inyong mga efforts, kay ang Dios dili mo puyo ni anang mga tinuan nga tinukod lamang sa tao. Mao kana. It's outside the kingdom of God. Ug busa nining tanan, mao na kay wala man kamo mutuo sa kamatuoran. Nagmagahi man gyud mo. Mao na warning diha sa Mateo chapter 13 verse 11. Wala sila makatugkad sa misteryo sa gingharian sa Dios. Nganong wala makatugkad? Mateo 13 versikulo 14 ngadto sa 15. Ngano? They closed their eyes. They closed their ears. Nganong gisiraduhan man ang ilang mga mata? Nganong gisiraduhan man ang ilang mga dunggan nga dili sila makasabot? Ngano? Because they open their eyes, they open their ears, they open their bulsa diha mismo sa 1 Timoteo chapter 6 verse 5 over 1 Timoteo chapter 6 verse 10 unsa ba na? Mao nagihimong negosyo ang relihiyon. Sa 1 Timoteo chapter 6 verse 5, makapadato ang relihiyon. Gihimong negosyo. O sa unsa bang pagi? 1 Timoteo 6:10, ang pagkamay gumaon sa salapi, mahinungdan sa tanang pagkadautan. Giyon sa ba? Gigamit na sad ang deceptive verses nga monthly tithing 10%. Wala mo'y authority niya na. So niining tanan, kung dili mo hatag og 10%, akusahan ang mga sakop nga kawatan kamo. As if they pretend that they have the authority to collect that 10%, which they do not have any single atomic right. You are no right. So deception. Kining tanan mo'y pagsalikway sa kamatuoran. And that's the essence of Protestantism. Mao na nga in pare delicto. Mao na nagkagsangka karon. Mao na nga niya sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 10 nga pagalaglagon sila
kay wala man nila dawata o gigugmaa ang kamatuoran. Kung gibuhat pa nila kini, maluwas unta sila. So now is the judgment. Tungod diini, gipadad-an sila sa Dios og dakong kalibog. Mao na nga nagkalandrakas ning tanan. Aron mutuo sila sa bakak. So, di man gyud mo magpapugong. Bisag na yung mga Catholic faith defenders mo pasambot ninyo. Nang matig-a man gyud mo. Sige, go. Go. Unya unsay nahitabo? Diha sa 2 Tesalonica chapter 2 verse 10 to 12 nagingon, og aron kasilutan ang tanan nga wala mutuo sa kamatuoran apan nagpatuyang hinuon sa pagpakasala. Religious deceptions. Mao na kini karon nga epekto sa mga gubat silot na. Ug busa mao na kini dagan. Apan sa atong mga kaigsuunan, there is a special protection from God. Nasa Salmo 91, recite Salmo 91. Kay bisan og pu kalibo ang nangamatay sa ibong atubangan, kilid og sa likod, walay mahitabo kanimo. Salmo 91. This is the reality. Busa niya sa Revelation, niya na ba kita'y sign? Nini karon nga mubalik na ang atong hari sa mga hari. Niya sa Revelation chapter 16 verse 1 to 21. Niya na kini mga sign. Nangabot ng mga sign ang kabahong health issue, COVID, humana. 16 verse 2. Kining dugo ang dagat mahimong sama sa dugo sa patay tao. Blood, red ang color sa dagat. Tuman na. That's verse 3. Sa verse 4, ang tubig na himong dugo, ang tubig niini, mga lake, rivers, nangatuman na. Naghana na. Sa social media, naghana ka ng pruiba. Natuman na. That's 16 verse 4. Una, niya na kita sa verse 8. Unsa ba kini? Mao na kini ang pagyabo sa kaupat nga anghel ang iyang panaksan ngadto sa adlaw o gitugutan kini pagsunog sa mga tawo nga nagdilaab sa kainit. Sumuhisgot kita mga sunog. Grabe na, Los Angeles ug uban pa. Nagana mga lasang, etc. Ang Los Angeles lang very significant. So naa na ang mga tilimad doon. Naa na ang mga signs. Naa ang mga signs. Una niya kita sa verse 10. O giyabo sa ikalamang anghel ang iyang panaksan ngadto sa trono sa mananap o mingit-ngit ang gingharian niini. So ang mahitabo na niya pag kini karon nga pagsaka na sa mga oil kay nagkalandrakas naman gibombahan sa Israel, Amerika ang mga oil depot, mga deposit sa Iran bawsad nga parehas na kining tanan. So daw gidauban ang wealth ang bahandi. Gidauban kini. Ug kun mahitabo na kini. Unsa man? Napabay mo supply? Posible gyud. Mao na nga niya ang gidayag nga sa verse 10 nga mungit-ngit ang gingharian niini. So sa pagngit-ngit niini, posible wala na light na naman tayo mga scientist na to nga magprepara lang tadaan. Mawa gyud mga kuryente. Umabot man gyud ang 3 days darkness. Mabot man gyud. So mao na kini ang atong gipaabot. Kini na lang mo pa mahitabo. Kini na lang.
Pagabot na unya sa 3 days darkness, ag pagkagitngit. Pabuto na to, aglain pang mga paghitabo. Suba sa Euphrates, mo hunob na kini, unya ikapitong anghel, mo na kini nga dako nga linog. Kining linog, mabahin sa tulo ang dakong syudad na nagunog. So labihang dako nga linog niini ug unsay mahitabo niini mo na kana. So total na. Ug mahitabo ba kini mutugot bang Dios? Mao na kini para mahinlo kining tanan. Ngano? Because sa pagbalik na ni Kristo, hingpit siya mohari. So sa iyang paghari, wala na yung mga salimbagjaw. Wala na. Wala na. Busa ang pangutana karon, mao na ba kini ang final sign nga ang si Kristo mismo mubalik na nining kalibutan. So doon na ba yung mga signs niya sa Mateo 24? Niya sa Mateo 24. Unya ato sad nga ipatin-aw niini diri sa Mateo 24, una verse 36. Timan-an nato nga daghanan nga paltos niini, mga false prophets. Nga moingon nga mao na ning adlaw, mao na ng tuiga, mao na mga founders sa Protestantism. Wala. It's not. Ngano? Because niya sa Mateo 24, versikulo 36, nagaingon, apan walay tao nga nasayod, kanus-a moabot kadtong adlaw utak naa. In other words, dili nimo matagna and nobody knows the specific day, adlaw, time. So, unsabay wala ihatag sa Dios. No one knows, however, when that day and hour will come. So, wala na i-reveal sa Dios unsang adlaw, Lunes, Biyernes, Sabado, Domingo, Martes, Miyerkules, wala. Wala sa i-reveal idayag what hour, alas 10, alas 12, wala. Wala. Now, niining putuha, bisan ang mga anghel sa langit, o bisan gani ang anak, kundili ang amahan lamang. So, in so far as time is concerned, it's definite, it's very clear nga wala diha idayag what time, what day. So, niining higayuna, it includes niining what week o what month, what year. Pero pangutana, posible ba nga masayran ang decade? Decade is 10 years. Posible ba nga masayran ang century is 100 years? Posible ba nga masayran ang millennium, it's 1,000 years? It's period. So posible in so far as the period decides. Kana mo'y masayran. So sa specific hour, specific date, wala. But the possible period naa ang mga signs. Unsa ba ang mga signs nga ang Ginoo gayon? Mubalik na mo niya na gayon. Unsa ba ang mga signs niya? Ari kita sa Mateo 24. Niya na kita ato nang paghisgutan ang final sign. So niya ang mga signs preliminaries. Unsa ba? Number 1, dunay moangkon nga siya ang Mesiyas. Naa na ba na? Yes. Duha ka paagi. Kini pag-angkon nga Mesiyas. Natural o individual claim mo nga miabot nag 64 ka mga claimants ika 58 si Kibuloy, no? Apollo Kibuloy. Apil na siya sa mga claimants na ako ang Mesiyas. Now, lain nga application sa miangkon nga Mesiyas, mo na yung juridical Messiah.
Mao na kining nagkadaiyang mga relihiyon nga mitpatuo nga mauna ang iyaha sa Dios. Mao na di apply once saved always saved. So nining puntuhan karon 49,000 kini. So naa na kining tanan. Religious deception naa na. Ikaduhang sign nining tanan mao ang mga gubat. Grabe dool ninyo bisan asa. So dugay na. So kining mga gubat karon pero sa nagkadaiyang nga mga gubat kini siya may very significant kay mga antichrist. Judaism, Israel, antichrist. Iran, Islam, antichrist. Unya Protestantism, different Christ is antichrist. USA. So nining tanan na. Third sign, mga gubat, no? Of course, unya lain pang sign niini. Asikan ikaw tulo nga sign, mga persecutions. Unya dakpon kamo sa mga tao aron sakiton unya patyon. So sa hinungdan ngano nga misign og treaty ang Vatican with Moscow nga dili denounce ang errors of communism assigned gipirmahan kana didto sa France. Mao na nga dunay underground na hitabo ngano tungkol na puwersa ang simbahan nga mga persecutions. Ang hitabo kining tanan. Unya ikaupat doon na mga false witness. Sumao kini sa Mateo 24 versikulo niya kini sa 11. Unya daghang mini nga mga propeta manungha o daghan ang malimbungan nila. So speaking on false prophets, duha ka na. Ang false prophets gamuhisgot as to sa specific date. Ikaduha, ang false prophets ngagkadtong false witnessing. Ang false witnessing mao na kining mutues sa kamatuoran, mutues sa teaching authority of the church, and they are exercised by those who usurp the church authority. Mao ang mga false prophets. 49,000 Protestant religious denominations nangatuman kini. Unya laing sign mao na kining pagdagsang sa mga dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang mga tao. Mao na kini ang katumanan sa giwarning sa Catechism the Catholic Church paragraph 675 nga giingon ni Bishop Arturo Bastes sa Pro-Life Summit March 24, 2023 nga doon na apostasy, religious deception within the church, and that is modernism and liberalism, liberal theology, modernism inside the church. Mo na nga naggawa ang puwersa sa simbahan, natuman na kini. Unsa ba ang final nga sign niini? Unsa may final sign? Ang final sign niini mao, although diya sa 2 Tesalonica chapter 2 verse 2 to 3. Before ta niini sa Mateo 24 versikulo 14. Diya pa ang second to the last sign sa dili pa mobalik si Kristo. Niya sa 2 Tesalonica chapter 2 verse 2. Ayaw dayon kamo katarantaw kabalaka kun makadungog kamo nga ngadlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kini tuhui bisag gipasikan pa kini sa propesiya o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Ayaw kamo panlimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay ang maong adlaw dili moabot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios og sa dili pa motungha ang taong yawan-on nga gitagana alang sa kalaglagan.
supako niya ang tanan nga gipakadiyos o gipakabalaan sa tao. So nining tanan, ang maong taong yawanon, mao kining kahugpungan nga makigsangka batok sa mga santos. Nining puntuha, supakon ang tanan nga gipakadiyos o gipakabalaan sa tao. Nining tanan, dinhi gidayag, the wicked one appears who is destined to hell. He will oppose every so-called God or object of worship and will put himself above them all. So nining tanan, gubon yun ang gingharian sa Diyos, ang simbahan. Apan niya ang final. So nangatungman na kining 2 Tesalonica chapter 2 verse 2 to 3. O kini karong final sa Mateo 24 versikulo 14. Niya ang gidayag. O kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios. So kini karon, the final is the good news of the Christian kingdom. Paghari sa Dios. Hebrew chapter 1 verse 8, mingon ang amahan, ang imong trono o Dios mulungtan hangtod sa kanturan. So kining paghari sa Dios, paghari ni Kristo, Christian kingdom. Iwali ngadto sa tibuok kalibutan. Aron masayod dinhi ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. It ends. So niining tanan dinhi madayag, and this good news about the kingdom will be preached through all the world for a witness to all people, and then the end will come. Ang katapusan. Ug mao na kini ang 1 Corinto 15:24. Everything shall come to an end. Mao na nga all religious and political authorities shall come to an end. Ug niining higayuna 1 Corinto 15:25, kay kinahanglan maghari si Kristo. Ug busa sa paghari na ni Kristo, in continuation sa 1 Corinto 15:25, kay kinahanglan si Kristo mohari. So unsa ba ang gidayag sa 1 Corinto 15:25? Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang makaaway o himuon nilang tanan nga tumbanan. Nining puntuha, then the end will come. Christ will overcome all spiritual rulers, authorities, and powers, and will hand over the kingdom to God the Father. For Christ must rule until God defeats all his enemies and puts them under his feet. The last enemy to be defeated will be death. Ang katapusan nga butugon mo ang kamatayon. Ug busa sa pagbalik ni Kristo niining kalibutan is the perfection, the fullness of God's kingdom. Mao na nga mobalik siya, mobalik para hingpit ang paghari sa Dios niining kalibutan. Unya buntugon ang kamatayon. So niining gayuna sickness-free society. Matuma na Revelation 21 verse 4. Mao na kana ang deathless society. So niining tanan, the final sign and the document na niini, dili man gyud ta niini maka-implement. Tawhanon na natong gahom. Dili. We need divine intervention. So kini tanan matud pa ni Dr. Rene Joseph Boliser, kining 3 days darkness dunga na kini sa man-made mga disasters. Mao na kini. So pagabot na niini kon mangiob na ang kalibutan. Get ready lang, get ready. Nagingon nga you do not go out kay ang mga demons na diha. So just pray inside. Just pray. So mao na kana
matuman gayon. Ug ayaw kahadlok, ayaw. Be happy. Ngano ba? Kay after nini mauna ang new world, new heaven, and new earth. So the final sign sa pagbalik ni Kristo. Pero ang pangutana karon, ni ana bita sa period? Yes, ni ana sa period. Ngano? Genesis chapter 2 verse 2 times 2 Pedro chapter 3 verse 8. Unsa ba niya na? Sa ikawnong kaadlaw, nahuman ka na ni Jesus o sa Diyos ang pagbuhat the last mong tao. Sa ikapitong adlaw, gihuman ang tanan sa Diyos o mipahuway siya. In other words, sa 2 Pedro 3:8, one day for God is 1,000 years for man. So, unong kaadlaw nahuman ang pagbuhat to include sa tao. Therefore, 6 days times 1,000 is 6,000. Kung natong sumadahon in our research with all humility, from Lolo Adam to Abraham is 1,974 years. Subject to final kaya ang Ginoo may nagkontrol sa panahon. And Abraham to Jesus is 2,000 years. And Jesus to 2026, that's 2,026 years. Isumada ni muna from Lolo Adam to 2026. If mao kini ang kay ang Dios may nagkontrol sa panahon. If our research is correct, then it's 6,000 years. O na nagaingon man nga sa ikapitong adlaw, meaning 7th millennium. Ang 7th millennium from 6,000 years to 7,000 years. Nakana sa Revelation chapter 20 verse 1 to 10. Usa ka libo ka tuig. O kining usa ka libo ka tuig is a shared responsibility. Then, posible ba? Ang hingpit kay naaman sa Genesis 2:2 nga gihuman sa Dios. Meaning, ang paggambalay, ang fullness of God's kingdom is not only the responsibility of God, but it's our responsibility with Christ the second coming. So, posible. Posible. Kay, humbly speaking, honestly, di man gini mada o implement the fullness of God's kingdom. Di man gini mada ordinaryo na. So, na ang divine intervention. And the final is, ang hari mismo, siya mismo, naa. Una na sa Revelation chapter 2, verse 26 to 27, nga labihan kadako ang power, political power ihatag sa Diyos. Sa mga buhing santos na makiguban kaniya. Nababay eleksyon? Forever ang gingarian sa Diyos. Mauna nga naana ang tanan. So, posible. Nining 7th millennium. So, magampo kita, wala ta masayod, anytime, get ready. Get ready for the final sign, the second coming of Christ. Santos, 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 fiat.